Magandang araw mga kababayan. Narito na ang pinakabagong ulat sa lagay ng panahon ngayong araw, June 2, 2026, Tuesday. Ang southwest monsoon ang inaasahang patuloy na magpapaulan sa bansa sa mga susunod na araw. Pero meron din bagong sistema na manggagaling sa kanluran na kailangan nating bantayan. Para naman lagi kang updated sa lagay ng panahon, i-click mo lang ang subscribe button. Sa kasalukuyan, ang southwest monsoon o habagat ang dominanteng weather system na nakakaapekto sa malaking bahagi ng Luzon at sa kanlurang bahagi ng Visayas. Ito ang dahilan kung bakit mas makapalang ulap, mas madalas ang buhos ng ulan at mas mataas ang posibilidad ng mga thunderstorm sa ilang bahagi ng bansa, lalo na sa mga lugar na direktang nakaharap sa daloy ng habagat. Simulan natin sa heavy rainfall outlook na inilabas ng Pag-asa ngayong araw. Inaasahan ng rainfall na nasa pagitan ng 50 hanggang 100 millimeters sa Zambales, Bataan, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro. Bukas, mas lalawak pa ang mga lugar na posibleng makatanggap ng kaparehong dami ng ulan at kabilang na dito ang Metro Manila, Zambales, Bataan, Pangasinan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro. Pagdating ng Thursday, June 4, ang mga lugar na nasa rainfall outlook na ito ay La Union, Pangasinan, Benguet, Zambales, Bataan, Tarlac at Pampanga. Binibigyan din ng advisory na pwedeng mas mataas pa ang aktual na dami ng ulan sa mga bulubundukin at matataas na lugar at pwede ring mas lumala ang epekto sa ilang lugar dahil sa significant antecedent rainfall o naunang mga pag-ulan na nakapagpababad na sa lupa sa mga nagdaang araw. Ngayon, dumako tayo sa forecast weather conditions para sa Zambales, Bataan, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro. Ang inaasahang kondisyon ng panahon ay occasional rains. Ang dahilan nito ay ang southwest monsoon at ang posibleng epekto ay flash floods o landslide dahil sa moderate to heavy rains. Mapapansin na sa halip na scattered rains lang, ang paglalarawan dito ay occasional rains na nagpapakita na mas may pagkakataon ng mas madalas o mas paulit-ulit na pag-ulan sa mga lugar na ito kumpara sa iba. Sa Zambales at Bataan, ang mga lugar na ito ay kabilang sa mga unang sumasalo sa mas makapal na moisture na dala ng habagat, kaya pwedeng maranasan ng mga oras na matindi ang ulan, ihina ng konti tapos babalik ulit. Sa Cavite at Batangas, posible rin ang ganitong pattern lalo na sa mga bahagi na mas open sa moisture flow at sa mga lugar na may mga mabababang komunidad at rutang mabilis bahain. Sa Occidental Mindoro, kasama rin sa heavy rainfall outlook ang probinsya, kaya mas kailangang bantayan ang posibilidad ng mas matagal o mas organisadong buhos sa ilang bahagi. Para naman sa Metro Manila, sa natitirang bahagi ng Luzon at sa Western Visayas, ang forecast ay cloudy skies with scattered rains and thunderstorms. Sanhi pa rin ang southwest monsoon. Dito, ang ulan ay hindi katulad ng tuloy-tuloy, occasional rains, pero mas malinaw na mas aktibo ang weather kumpara sa localized thunderstorm lang. Ang scattered rains and thunderstorms ay pwedeng dumating ng pabalik-balik sa buong maghapon. May mga oras na makapalang ulap at malakas ang buhos, tapos hihina, tapos muling may kasunod na thunderstorm cell sa susunod na oras. Sa Metro Manila, ito ang klase ng panahon na pwedeng magdulot ng mabigat na trapiko at panandali ang water logging sa ilang kalsada, lalo na kung sasabay ang buhos sa rush hour. Sa natitirang bahagi ng Luzon, lalo na sa mga rehiyong papasok sa rainfall outlook sa mga susunod na araw, gaya ng Pangasinan, Tarlac, Pampanga, Bulacan at La Union, mas mahalaga ang pagbabantay dahil pwedeng unti-unting lumawak ang lugar na mas aktibong binabasa ng habagat. Sa Western Visayas, dahil bahagi rin ito ng kanlurang sakop ng monsoon flow, posible ang mga scattered rains at thunderstorm na pwedeng lumakas sa iilang bahagi, lalo na sa mga baybaying mas bukas sa southwest flow. Para sa natitirang bahagi ng bansa, ang forecast ay partly cloudy to cloudy skies na may isolated rain showers o thunderstorm at ang pangunahing dahilan dito ay localized thunderstorm, meaning hindi ganun kalawak at kasing organisado ang ulan sa mga lugar na ito kumpara sa mga nasa ilalim ng habagat. Pwedeng may mga oras na mainit at maalinsangan, tapos biglang may mabubuong ulap sa iisang lugar at susunod ang malakas na ulan sa loob ng maikling panahon. Kapag tumama ang severe thunderstorm, posible pa rin ang flash floods o landslide, lalo na sa mga sensitibong lugar, pero ang karakter nito ay mas paisa-isa at mas nakadepende sa local build-up ng ulap at init sa atmosfera.
Ngayon naman, pag-usapan natin ang hangin at kondisyon ng dagat. Para sa extreme northern Luzon, inaasahan ng moderate na hangin na mula southwest. Ang coastal waters dito ay moderate na may taas ng alon mula 1.2 hanggang 2.5 meters. Sa ganitong range, mas magalawang dagat sa hilagang bahagi at mas mararamdaman ang epekto sa mga baybayin at sa mga rutang pandagat na nakaharap sa open sea. Para sa natitirang bahagi ng bansa, light to moderate ang hangin na mula southeast to southwest at ang coastal waters ay slight to moderate mula 0.6 hanggang 2.5 meters. Ang ibig sabihin nito, sa maraming baybayin ay hindi pa ito ang pinakamalalang kondisyon pero may mga exposed na lugar na pwedeng makaranas ng mas mataas na alon sa ilang oras, lalo na kung sasabay ang tuloy-tuloy na habagat flow at kung may thunderstorm sa malapit na karagatan. Sa mga western seaboards, mas dapat pagtuunan ng pansin ang posibilidad ng pabago-bagong kondisyon sa dagat dahil doon mas direktang tumatama ang habagat at ang moisture winds. Ngayon, dumako tayo sa tropical cyclone threat potential na inilabas ng Pag-asa. Para sa week 1, June 1 hanggang June 7, sinasabi sa bagong datos na si Tropical Cyclone Jangmi na dating Domeng ay nakalabas na nga ng PAR at nasa southern Japan na. Ibig sabihin ang bagyong naging dahilan ng pag-enhance ng habagat nitong mga nakaraang araw ay papalayo na sa ating area of responsibility. Pero hindi dito nagtatapos ang pagbabantay dahil sa parehong outlook ay may isa pang TC-like vortex o TCLV1 na inaasahang lilitaw sa western boundary ng PAR at kikilos patungo sa northwestern Luzon hanggang Taiwan area na may low to moderate likelihood ng TC development sa week 1. Para naman sa susunod na forecast window, June 8 hanggang June 14, sinasabi ng forecast na ang TCLV1 ay lalabas ng PAR habang kumikilos patungo sa Japan na may low to moderate likelihood pa rin ng tropical cyclone development. Bukod dito, may isa pang TC-like vortex o TCLV2 na likely lilitaw sa northwestern boundary ng PMD pero low likelihood ang TC development sa week 2 window. Meaning, ang dominanting long-range picture ay may kasunod pang disturbance pero hindi pa mataas ang certainty ng development. Gayunman, sapat na ang mga signal na ito para sabihin na hindi pa tapos ang aktibidad sa rehiyon at posible pa ang mga susunod na pagbabago sa track at lakas habang dumarami ang bagong datos. Gamit ang ibang mga weather models, sa mga susunod na araw, ang habagat ang mananatiling dominanting sistema. Kasabay nito may mabubuong bagyo na manggagaling sa kanluran. Sa bagong datos, hindi ito nakikitang agad na lalakas habang malapit sa bansa pero posibleng dumaan sa may extreme northern Luzon at dumiretso patungong Taiwan area bago magpatuloy pahilagang silangan. Ito ang mas mahalagang punto sa kasalukuyang long-range guidance. Hindi man ito agad magpakita ng mabilis na intensification habang malapit sa bansa. Ang mismong pagdaan nito sa hilagang bahagi ay pwedeng magkaroon ng epekto sa hangin, dagat at lalo na sa monsoon flow. Sa mga ganitong sitwasyon, kahit hindi direktang tumama sa kalupaan ng sentro, pwedeng maramdaman ang epekto sa pamamagitan ng mas aktibong habagat at mas malawak na moisture transport patungo sa western at northern section ng bansa. Manatiling nakatutok sa mga susunod na update dito sa ating channel para sa pinakabagong impormasyon. Maraming salamat sa inyong panonood at mag-ingat po tayong lahat.